Magandang araw po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan na kaintindi ng Pilipino, although ako'y Bisaya. Ito po muli si Banjilo de Cristo, ang ipaglikod natin, Catholics Gods o Catholics God Biblically Judged. So ang Diyos ng mga Katoliko, hinukuman natin sa aklat ng Diyos. From the Greek word Biblios, hindi Biblia na plural. Biblios, kumpletong aklat ng Diyos sa Isaiah 34 verse 16 sa tamang salin into English and into Tagalog. Ngayon, basahin muna natin ang Santiago 1, versikulo 5 hanggang 9, Douay Rheims Bible, Catholic Bible. English ito, na tamang salin mula sa Greek. Ito ngayon. At marami pang aklat, katulad ng King James Version, kapareho ang laman. Ito ba'y salita ng Diyos na buhay, hindi patay, na nagsasalita, hindi bingi, hindi pipi sa atin ngayon. Nasa langit siya. Ito po'y tinuturo niya sa mga propeta noong unang panahon at mga apostol noong unang panahon na mga Israelita. Hindi Romano. Okay? Sa lahi na Jacob or Israelita. But if any man of you lack wisdom, if any of you lack wisdom, or you want wisdom, let him ask God. What is this wisdom? This is not human wisdom. This is not angelic wisdom, but the wisdom of God. You ask God Himself. It is God to whom you ask. Ang tatanungin mo, ang Diyos mismo. Kasi gusto mo malaman ang karunungan ng Diyos. Hindi ng tao, hindi ng theology na papa sa Roma, at hindi pastor, kundi karunungan ng Diyos. Ang tatanungin mo, ang Diyos mismo. Nakasulat, sabi ni Apostol Santiago. Iba na mga pastor ngayon at mga pare, iba na ang utak sa mga apostol. Ngunit sinasabi ng Katoliko, we are the Roman Catholic Church, Apostolic Church. Tanga. Ang Diyos ng mga Katoliko hindi matanong. Kaya nagkaligaw-ligaw na sila. Ha? Pati sa gobyerno. Ha? Wala siyang takot sa Diyos. Magnanakaw, bilyon-bilyon, nabahaan mga tao doon sa Manila. Ang pera, binubulsa pa, sangkot ang kontraktor at politiko. Katulad na si Jenggoy Estrada. Nakasabi siya at si Villanueva. Ha? Na anak ng pastor. Hindi ako kamali. Mga politiko, puro yan Katoliko. Buhat pa ng una yan. Ngayon, ang Diyos nila, hindi matanong. Iba ang turo ng mga bubong pare, mga obispo, mga CFD. Ang Diyos nila, hindi matanong. Kailangan magtanong sa Church Magisterium. Tanga. Ang paniwala ng mga Katoliko, paniwala ng Church Magisterium na tanga. Hindi legal. Illegal. Ako'y legal. Sa kanila, philosophy but theological. Ako naman, philosophy at biblical. Iba sa theological. Iba ang philosophy na theological at iba ang philosophy na philosophical, na legal. Yun pa yung tinatawag sa legal na jurisprudence. Alinsunod sa batas, alinsunod sa kagustuhan ng tao. Yun ang will. Legal philosophy. For biblical philosophy must be to support the wisdom of God. We do not deviate from what is written in His book. It is written like the law or legal will of the people. Ang hindi nakasulat, hindi yon authority. Ito itong topic na ito, ang mga katolikong Diyos. Debate ito.
I am willing to face again legally and biblically all Catholic authorities including CFD. Ipagtanggol nyo ang Diyos nyo. Ha? Ako, si Banjelo de Cristo, nakasulat sa taas, God, born again of God. I am just one of the sons of God like Christ. Because I was born again of God. Hindi kayo nanganak sa akin. Hindi anghel, hindi tao, hindi papa sa Roma. Hindi ko kayo papa, hindi kayo father, mga pare, gago. Hindi kayo Diyos. Kahit isa sa inyo hindi Diyos. Ang mga anak ng Diyos, puro Diyos. Sinasabi ko na siyang paksayan, may talata. Ngayon, ang topic naman natin ngayon, hukuman natin ang Diyos ng Katoliko. Ano ba talaga ang Diyos ng Katoliko? Sa gobyerno ngayon, ito ba ang Diyos nyo? Kurakot ng mga tao, ang bunga nyo? Sabi nyo sa 23 verse 40-24 hanggang sa Mateo, basahin natin naman, nalipat sa ibang bansa para makabunga. Gawa, anong bunga nyo? Kurakot, killer, mukhang pera, akit ang tao na baha, nalulun sa baha. Ang pera, kinukurakot. Pati politiko, na-mention na ng DPWD na engineer. Naka-YouTube na yan. Galit na galit siya. DPWD, maliit na tao, nagsusubong ang malaking tao. Paratangan mo malaking tao. Kasi may basihan siya, nakakita pa siyang cellphone. Politiko, involved. Ano kayo? Natawag yun, kleptocracy. Pamamahala na magnanakaw. Kripto. Gago. Ano yung kripto? Magnanakaw yun. Kleptomaniac. Ha? Kung may lahing magnanakaw. Manyak magnanakaw. Kleptocracy. Sabi ng kanta. Ni... Ano yun? Sa Tagalog. Ha? Ito, kleptocracy. Ang naghari, mga magnanakaw, may gobyernong sinakato, gago. Ang Diyos nyo, nag-influensya sa'yo, wala kayong takot sa Diyos, kasi ang Diyos nyo, pipi. Hindi matanong. Iba yung turo ng pare nyo, bubuang pare nyo. Ang Diyos nyo, hindi matanong. Ang sagot, nasa pare, gago. Hindi Diyos, nasa church magisterium, tanga. Hindi nakasulat yon. Ang nakasulat, ang Diyos tatanungin. Ang susumulat, apostol pa na Israelita, si Santiago, gago. Hindi ba gago? Ang pare inyo? Ang obispo nyo? Kasi ang filosofiya na theology, hindi legal at biblical philosophy. Ang filosofiya mo dapat alinsunod sa mababasang sa salita ng aklat ng Diyos. Kaya may tawag na Diyos, aklat ng Diyos eh. Hindi aklat yun ng Katoliko, gago, walang mababasa. Ang mababasa sa aklat ng Katoliko ngayon, kanang kinukompile, aklat ng Diyos ang mababasa, hindi aklat ng Katoliko, gago. Walang may-ari sa aklat, Diyos lang. Hindi tao, hindi anghel. Yun ang mababasa. Huwag lagpasan, huwag humigit sa kasulat, at huwag bawasan. Sabi ng Diyos, kasalanan ho yun. Sa Diyos, mali sa Diyos yun. Ito, basahin natin. But any man of you, sa Katoliko pang Biblia na DRB, Douay-Rheims Bible, pinakaunahang aklat na English ng Katoliko sa Greek at Hebreo. Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus base sa Latin Vulgate. Ito, sabi ng Diyos, basahin ang aklat. Anong ginawa ng pare sa anong ginawa ng mga Katoliko? Hindi mabasa. Paano maging banal ang utak? Hangal. Ang unang kinalalaban, ang Diyos pa na nagturo sa mga Israelita at mga apostol na mga propeta na mga Israelita. Sorry kasi ako'y bulol, miles ako, nakahula naman sa 32 verse 1 to 5 of Matthew, of Isaiah. Ituloy natin.
Let him of us, O God, who give it all men abundantly. Ibigay sa lahat ang karungan ng Diyos. Walang bayad. And upbraid it, not give it nga. Who give it all men abundantly. Sagana ibigay. And it shall be given unto him. Anong wisdom ito? Ang wisdom na itinuro sa mga, ng Diyos sa mga apostol at propeta ng mga Israelita, hindi mga Romano, theology, gago. Yun ang banal. Sabi ni Pedro na totoo, niligaw na Pedro ng Katoliko sa 1 Peter 1 verse 19 to 21. Ito kapatid ha. But let him ask in faith. Maniwala ka na may tiwala, may paniniwala. Ano ang faith nito? Sa nakasulat, we believe what is written. 2 Corinthians 4:13. Basahin nyo. Meron dyan sa inyong sariling aklat na binabasa ko. Gago. Nakasulat, huwag bawasan. Sinasabi ng Diyos, aklat ang ating natanggap ngayon. We are speaking now in this present generation, but our teaching is from the apostles and the prophets, now written for us to read, and God caused it to exist for us to read that to the whole world. May Diyos pala, nagbigay at nagturo, nagpaunawa sa atin. John 6 verse 45. Paulit ko lang sinabi yan. Ang Diyos pakinggan ngayon kasi may aklat na. Magturo, magpaunawa. Saan unawain? Nakasulat ang unawain. Gago. Hindi unawain ang utak na mga pari nyo, ng sip din nyo. Tao, gago. Magdebate na kami. Ayaw, tako. May pare bang matako? Ilang bisis ko nang hinamon. Si Jando ang marap, tumakbo din. Gago. May record ako. Jando Labado. Ito, ngayon, matigas ang ulo nyo, husgahan ko ang Diyos nyong tanga. Ito, basahan natin. Kung ano si Satanas, demonyo, diablo, magdebate tayo sa legal at biblical. Kahit mga Katoliko yung bukang pera sa gobyerno, debatehin natin. Legally and biblically. Kahit abogado yung tanga sa aklat, walang alam yung Diyos, o Diyos pa rin ng Katoliko. Sinipa na ang Diyos nyo sa Pilipinas. Separation of the church and the government. Catholic Church, gago. Sabi ni Rizal, mapalupit ang Katoliko. Yun ang nulitang hari at el filibusterismo. Hindi kayo nakatuwa. Hindi kayo ng Diyos. Tanga kayo. Kayo ang Katoliko, ang Diyos nyo, salot sa gobyernong ito, ang Diablo. Hindi nyo alam. Magalit kayo, magalit. Ano magawa nyo sa galit nyo? Makatayo masibate, tanga. Magalit kayo, gamitin nyo ang tapang nyo magsalita, gago. Sa debate, huwag magsalita sa kanto-kanto, wala kayong harap doon, sa live. Huwag kayong tumakbo, kung ano naman pari nyo. Mga debatista nyo, takbuhin na. Kaya ako lang yung nakamon. Kahit marami sila, takbuhin pareho. Ang Diyos nyo, lampa, weak, mahina ang Diyos nyo. Ang gobyerno natin mahina dahil sa Diyos nyo. Dahil ang Diyos nyo, salot. Manangin ka, Maria. Sinong Diyos na turo niyan? Diyos ng Katoliko. Gago. Hindi mababasa. Sabi nyo, huwag humigit sa nakasulat. Sino na turo? Ang Diyos. Ano sinusulat? Mga apostol at propeta. Gago. Hindi Romano. Nalipat na sa Romano. Ang bayan na hindi bansa, bayan ni Kristo. Tayo ang bayan ni Kristo. Unang-una ba, Hudyo na mga apostol at Kristiyano, hindi anti-Kristo. Yun ay nila sa Israel. Ang bayan, hindi ang Israel. Gago. Ang Diyos matanong. Not wavering, as in faith. For he that wavereth, nagdududa, the wave of the sea, he is like the wave of the sea, which is moved and sent, carried out by the wind. Therefore, let no man think that he shall receive anything from the Lord. A double-minded and inconstant in his way.
Huwag umasang tamanggap, nagdududa, wala pang alam, ignorante pa. Paano makatanggap ng karunan ng Diyos? Yun ang kalooban ng Diyos. Maniwala ka sa Kanya siya magturo. At tuturo ng pare, hindi ang Diyos magturo, kami. Gago. Nag-aral kami ng theology, gago. Kahit anong aral, hindi kayo makarating sa katotohanan. 2 Timothy 3:7. Ang katotohanan ng Diyos na kayo nakasulat na biblically. Kayo pa rin at theological, gago. May biblical na book na. Theological parang utak, gago. Ang theological, hindi yon biblical. Hindi kayo nagbasa, mamatay na kayo. Kawawa kayo. Dahil sa paniniwala nyo, naligaw na kayo sa pare nyo. Maipokrito. Ang Diyos nila, totoong Diyos yun, sabi ng Diyos. Diyos ng Katoliko, hindi sa amin. Walang Diyos sa amin. Kami ang mga Diyos. At may ama kami na Diyos. Nasa langit, nagturo sa amin. Biblically ngayon. Gago. Never ang Diyos magturo ngayon. Ngayon, theologically. Bawal na lang, huwag bawasan. Ang theology na salita, dagdag yun. Hindi mabasa. God cannot be studied unless or except God will reveal Himself to us and teach us spiritually and biblically. Dahil ang turo ng Diyos sa amin. Nagturo ang Diyos, pero mapanawa ang Diyos spiritually. Wala sama-sama makaunawa. Daniel 12:10. Sinasabi ho ng Diyos yan, walang makatutol, kahit anghel pang demonyo, kahit Diyos pa ng Katoliko, gago. May kasabihan, kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kung ang Diyos nyo ay ligaw, para kang Katoliko. Debate tayo. Lahat ng Diyos ng Katoliko, ang Diyos ng Katoliko ka, bubo, diablo. May patunay, may babasa. Ang Diyos matanong. Sabi pa ng Diyos, ang Diyos ng Katoliko, hindi matanong. Mangumpisa ka ba sa pare? Gago. Mangumpisa sa pare, ang pare pa ang iyong tanungin doon sa simbahan, sa misa. Ang turo, katekismo, sakramentum. Sa Latin. Yun ho'y galing sa Latin. Ang sabi ni Jando Alabado na Katolikong libay sa kabitita na kabangayan ko rin at ni Daig. Wala, hindi bibikal ang pagluhod sa mga ribulto. Sa larawan ni Maria, ang pista niyo hindi bibikal. Ang Ash Wednesday, ang Pasko nyo hindi bibikal. Libatihin nyo siya kung bibikal ba o hindi. Si Jando Alabado, batang-bata ni Gitgano na pare daw. Hindi siya pare. Kung may sinikato sa gobyerno, may sinikato sa iglesia. Hindi talaga iglesia. Sinikato sa relihiyon. Mga pare, mga obispo, sinikato. Illegal sila lahat. And anti-biblical. That's why I debate biblically and legally. Patanayan ko, hindi kayo mga Diyos. Ang mga anak ng Diyos, mga Diyos ang hindi ka anak ng Diyos na hindi Diyos, anak ka ng demonyo, anak ka ng Diyos na diablo. May babasa. Ilang beses na nakalive na nasirin sa Katoliko. Wala makikibo. Hindi mo kalaban sa akin. Ang kanyang topic lang doon sa mga tanga sa mga kalibatin na. At naniwala ang Katolikong hindi mabasa. Kahit professional. Tanga din. Professional. Hindi yung kinamit yung utak. Maniwala kayo doon. Ang Diyos nyo, tanongin mo sa pare, ang Diyos ba, Father, kailangan ba ng pare magturo sa amin? May babasa, ang Diyos lang magturo sa atin. Pagdating sa relihiyon, ngayong panahong ito, wala na apostol, wala nang propeta. Ang Diyos pa, nagbigay ng aklat sa atin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Wala na apostol. Siya magturo, nagbigay, nagturo, magpaunawa. Iba magturo, iba ang paunawa. Ang turo ng Diyos nasa aklat, ang paunawa natin galing sa Diyos. Ang turo niya nakasulat na. Tinuturo sa mga propeta, Israelita, mga apostol. Pero ang paunawa galing sa kanya. Sabi pa ni Kristo. Ngayon nakahula, Antikristo kayo mga bubo.
ang Diyos nyo, ginawa kayong anti-Kristo at anti-Diyos. Biblically. You are judged. Your God is judged biblically. Ang ama ng kasinungalingan laban sa Diyos sa kanyang aklat, ang walang iba kundi ang Diablo. 8:41 verse 47. Kapatid, makalibati ba kayo kanino boses? Tapos, pusang mamon kayo pag sabi ko gago kayo? Kasi wala kang alam, unawa. Nagbasa-basa ka, wala kang unawa. Ito ang turo ng Diyos biblically, ang turo ng Katoliko theologically, magkaiba ang influensya ng Diyos nila sa tao at influensya ng Diyos sa mga Diyos na tao. Kami yun. Sa aming mga Diyos, anak ng Diyos, ang ama ng Diyos magturo, hindi tao na hindi Diyos. Pati si Satanas, hindi Diyos sa amin. Diyos lang siya ng Katolikong ligaw. Sa amin, hindi kami naniwala sa kanyang theology at hindi kami sumusunod sa kanyang teolohiya at filosofiya na anti-biblical. Kasi, laman namin, sabi ng Diyos kay Kristo at sinabi ni Kristo sa Apostol na ating mabasa ngayon, ang Diyos pala magturo sa buong tao, nakahula yon. Sa magitan ngayon sa aklat, ang Diyos tumatawag sa atin at nagturo sa atin sa mabasa ng aklat. Diyan, Isaiah 34 verse 1,16 sa tamang salin. Ang Diyos nyo, tindigan ko, ang Diyos ko nasa langit, and He is teaching biblically and judging biblically. Ang napanawa sa amin, Diyos din sa langit, kami ang mga anak, born again o God. Kaya dyan God, born again o God, Bangelo, Diyos kami. Kayo, ang Diyos nyo nasa mundong ito. Base sa hula ng 2 Corinthians 4 verse 4, Diyos na mundong ito, ang Diablo. Ayaw ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nakasulat sa aklat ng Diyos. Ang katismo, ang theology, labas sa aklat. Kaya may Catechism o Roman Catholic Church ito. Ipakita natin. Ito po. Catechism o Roman Catholic. May aklat kayo. Latest edition, second edition, promulgated by Pope John Paul II. Officially Latin text, sa Latin ang galing. Hindi Greek, hindi Hebrew, hindi Aramaic, tanga. Sulpot. Kayo magsabi sulpot? Kayo sulpot. Noong unang panahon pa, sulpot na kayo hanggang ngayon. Ang uturo namin, hindi sulpot, ang galing sa Israelita, mga apostol at mga propeta. Kayo gagawin sa Roma. Sabi nga ni John Labado, ang Christmas, ang Pasko, ang purgatorio, hindi yun biblical. Ang Diyos magturo ngayon sa amin, ngayon na biblical. Kayo pa rin theological, tanga. Buhat pa sa Roma. Galing pa noong unang siglo sa 3rd century. Gago. Kayo una nagtanggap ng aklat, pulang naunawa, nakahula yun. Ever learning without arriving to knowledge of truth. 2 Timothy 3:7. Ngayon, mahalaga ito kapatid. Kasi Diyos na ang pinag-usapan dito. Kung ikaw nakanawa, galing sa Diyos, katulad ko, na may Diyos pala na Diablo, nakasulat, sino mapanawa sa akin? Hindi tao. Hindi tao. Ikaw lang. Paunawa sa tao. Papa sa Roma, safety, gago. Pati professional doon, takbo sa bala sa Dibatista. Kayo mismo, hindi makatayo. Kasi bakit? Hindi kayo mga Diyos. Ang Diyos, mga anak ng Diyos, nagbabasa sa aklat ng Ama.
nanalangin sama na ipunawa, let us lack wisdom, you ask God. Ito nakasa. But if any man, kasi ang kausap ni Santiago dito na apostol, mga Kristiyano, lahat ng mga Kristiyano totoo, mga Diyos. Kung may Kristiyano, hindi mga Diyos, piking Kristiyano, bulaang Kristiyano, bulaang Diyos sila, patuloy si Satanas, gago. Piking yung Diyos nyo, piking ang mga Kristiyano. Sabi sa mga Kristiyano ni Santiago, kung kulang kayo ng kalaman ng Diyos, let him ask God. Hindi ito tinatanong kung kulang kayo ng kalaban na pawas sa Roma, sa mga church magistratum, sa Pilipino, pare, mga safety, magtanong ka sa Diyos. Hindi yun. Ito kung kulang ka sa kalaman ng Diyos, Diyos mismo, tanungin mo. Hindi ka Diyos kasi. You must be born again. Oh. Ano naging Diyos ka? Sabi ng Diyos, magbasa ka anak ko. Sabi ng Diyos, si Kristo sa atin, sa malangin, turo ng Diyos, Ama namin na sa langit ka. Dumating iyong kaharian, sabahin iyong pangalan. Masunod na nawa ang iyong kalooban. Anong kalooban ng Diyos? Magbasa kayo. Yun ang batas ng Diyos, kalooban o batas pareho lang. Sa 13 ng Hebreo 20 verse 21. Kompleto na. Lahat ng gawang mabuti nandun na. Basahin nyo sa tamang salin. Sa katulong aklat, Jewelry's Version. Kasi ito, 30 minutes lang tayo, dapat 26 minutes Gusto ko lang i-open sa inyo ang Diyos ng Katoliko, Libatista pare, Diablo. Magdebate tayo. Hinahamon kayo sa debate biblically at legally, hindi theologically. Sumunod ka sa gusto kasi yun ang gusto ng Diyos, biblical. Isa lang aklat ang Diyos basehan sa pagturo sa atin at paghukom. Ating basahin, kumpleto na. Sabi pa ng Diyos, kumpleto na. Wala kayong magawa. Tain nyo. Pikat nyo. Gago. Hindi ka mga Diyos doon sa gobyerno. Ang gobyerno ito ay gobyerno ng Diyos, hindi sa inyo. Hindi ka mga Diyos. Salot ka sa gobyerno, mukhang pera kayo. Kasi ang Diyos nyo, nag-influence sa'yo. Walang takot magnakaw kasi ang Diyos pala, wala pala sa atin. Hindi magturo. Ha? Hindi pa naman sa ating puso. Pati si Kristo, wala pala. Kailangan pala kumain ng ustiya or Eucharistic bread. Magkalawat. Gago. Pumunta sa tiyan at itae. Ang Kristong Espiritu na naan sa ating puso. Galatians 4:6, sabi ni Pablo pa. Apostolic kulungan katulad sa tanga. Ano yun? Budol-budol? Ang apostolic, ang turo ng mga apostol nakasulat. Munawaan nyo dapat. Ang turo ng mga apostol nakasulat lahat. Sabi ng, di ba si Hamsel may tradisyon daw, gago. Sa 2 Thessalonians 2 verse 13 to 15. Aming mga sulat, tradisyon ng mga apostol, hindi at tradisyon ng mga Romano. Apostol na mga Israelita, hindi Romanong theologians, gago. Yun ang mabasa, or, hindi an, or yun ang na aming nasulat o aming sinasabi. Magkapareho ang susulat at sinabi ng apostol. Pag iniba ang nakasulat, sabi ng apostol Pablo, Galatians 1:6, hanggang 9, sumpain ng Diyos pag iniba ang nakasulat. Kahit sila mga apostol, sumpain. Iba ang nakasulat. Ang sinasabi, nakasulat, kaya nasusulat, kasi mamatay na sa ang Diyos maghatid sa atin sa kanilang sulat in many translation all around the world. Sulat ng mga apostol at sulat ng mga propeta. Sabi pa ni Pedro, sulat ni Pedro sa 2 Peter 3 verse 1 to 10, alalahanin nyo ang sinasabi ng mga propeta at mga utos ng mga apostol galing sa Diyos. Kalooban ho ng Diyos yun. Forget the teaching of the Roman Catholic Church, kaya maraming kurakot sa gobyerno. Alam nyo yan. Simba-simba, politiko, mga konduktor, mukhang pera ang Diyos nila. Simba-simba sa Diablo na Diyos nila. Malalaman sa gawa, anti-biblical, hindi nabasa ng aklat, walang senador, congressman, mayor, barangay,
Kahit sino pa, abogado, makapagtanggol sa Diyos nyo. Tago pala kayo sa pare nyo o sa IPD, gago. Ang mga anak ng Diyos, alam humukom, biblically. Lahat sila. Ha? Kung anak ka ng Diyos, hindi ka nabasa, anak ka ng diablo. Sa gawa mo, ikaw basihan, husga, hukuman. Titus 1:16. Mula sa verse 11. At sa 2 John 1 verse 4, gago. Yun ay hukom, gago, hukom, may mabasa. Tanga, meron. Hangal, meron. Sabi ba ni Kristo, gago. Sabi ng debatisang mga Katoliko, walang dinumura sa Kristo. May mura. Para sa mga hindi alam ng Diyos, gago. Binabasa ko, tumakbo. Akala na sa kanya, hindi ka alam ng Diyos. Pati ka hindi Diyos eh. Ang anak ng Diyos, alam ko, mga Diyos. So, isip, they have the mind of Christ. May utak sa Kristo, hindi utak ng libro, hindi utak ng Katoliko, na tao lang. Sa 1 Corinthians 2 verse 11 hanggang 16. Humukom pa, kahit anghel hukuman. 1 Corinthians 6 verse 2 to 4. Gago, nababasa. Ako makukum, may basihan. I judge and God judges, and we all judge. God and His children judge biblically. Pareho aming hukom. Influensya ng Diyos na biblical, hindi theological, gago. Ulit, ang paksang ito, hinukaman namin ang Diyos ng mga Katoliko, ang Diablo. Ang Diablo, yun ang utak ng gobyernong sindikato. Ang nakuha sa gobyerno, ang gobyerno ng Diyos, mga sindikatong mga politiko na Katoliko. Diba Katoliko lahat? Karamihan doon? 99% sa Senado, sa Congressman, nagkugulo-gulo na. Ha? Nagkarandapan sa batas ng tao. Ako din. Ano, mumuna. Ang Diyos ng mga demonyo. Kaya, pati mga politiko, magnanakaw din. Bilyon-bilyon na nanakaw. May SOP pa. Naka-YouTube na yan. Sabi ng engineer, na nakurakot din. Puro Katoliko. Kaya, kasi, gobyernong sindikato nga, kinakanta ng Pilipino. Gago. Parinig ko sa inyo. Sindikatong gobyerno. Itong pasa na to, naka-open sa debate, politically at legally at religiously. Harapan pa rin nyo, mga politiko, no, hindi ba sayo sa akin na ang Diyos nyo, ang Diablo. Patunayan nyo, ang Diyos ko, Diablo. Patunayan ko, ang Diyos nyo, Diablo. There is no justice without a thought. There is no justice without a thought, legally and biblically. Sa Isaiah 59, verse 14. Ha? Itong paksa nito, legally at biblically, open sa lahat nung unang 20 pa, sa 2020 pa, hanggang ngayon. Ang Diyos nyo, Diablo. Diablo ang Diyos nyo. Sa debate, magharap tayo. Kung hindi kayo tatakbo, nagsiguro ko, lahat kayo magsabay, isa lang ang hawakan nyo, Michael. Lahat kayo, harapin ko. Sa debate, ano mo ba? Saan ba tayo magtuos? Sa gilid-gilid? Dito na, magharapan tayo sa debate. Para matapos na. Patunayan nyo, hindi ka duwag. Pati Diyos nyo duwag. Sa debate. Debate ha, hindi gira, hindi suntukan. Ha? Sa debate, sa karunungan, ang karunungan naman sa Diyos sa galing, biblical karunungan, bigay ni Kristo sa amin. Sa 1 Corinthians 1:24. Ngayon, debate. Para makalaman, kung totoo ba ang sabi ko, hindi. Pag mali ako, ikulong niyo ako. Wala ko palang ebidensya, galing sa akin, na maratang ako. Sabi nun, huwag paratang. Ang paratang, ugali ng demonyo, Revelation 12:10. Ha? Ang paratang, walang basihan, na salita ng Diyos nakasulat. May basihan nakasulat. Ang gusto ng Diyos,
basahan natin kung anong tama at mali. Ha? That is the will of God. Ang will of God, nasa salita na anong tama at mali. May basahan ka dapat para, ang basahan mo, biblical, para hindi panatan. Salita ng Diyos, holy, hangal, hindi hangal. Ngayon, sabi naman sa 1980 ng Mateo, wag mamaratang. Humusga ka may ebidensya. Ang ebidensya mo, ang basahan mo, salita ng Diyos. Ang binabasa natin, mismo salita ng Diyos. Wag humukom na walang basahan. Wag paratang. Ang paratang walang basahan na salita ng Diyos. Ang hukom, banal na hukom, basahan natin ang banal na salita ng Diyos na kasulat na. Wag bawasan, wag dagdagan. Ito, tingnan mo ha, sa politiko ngayon, ang Diyos ng mga politiko, ang diablo. Mga politiko lahat, ang Diyos nyo, samantalang ikaw katulad ko, diablo. Pati pare nyo, hindi matangkol yun. Pati church pati nyo, ubiso nyo, hindi matangkol yun. Kahit kumpulan mo sila lahat sa akin. Lahat sila. Pati na safety. Para malaman lang kung paano ito ako talaga discipline, may live na ko makapture na prueba ko sa inyo. Kung paano ito mga safe. Mga sila marami. Ha? Isang tanong lang hindi alam. Kung ano ibig sabihin ng love, anong truth, turo ng mga katulong bubo na pare. Di ba? Yun ba bunga nyo? Mga bubo ang mga membro nyo? Napunta sa Roma ang center na kids ng karera. Hindi Roma. Mga tao yun. Country, bayan, nation yun, hindi country. Sa 23 ng Mateo, gago. Hindi ka legal, ligaw, naniwala agad. Anong mali, anong pagkala mo sa pare nyo? May akla ng Diyos? Mga Diyos kami, ang pare nyo naturo, hindi ka mga Diyos, tanga, gago. Parang adik lang, parang unggoy lang, mga unggoy wala ni Diyos. Mga gorilla, not gods, gorillas. Ito ha, sa 19 verse, 18 ng Mateo, humusga ka na may basahan, huwag maparatang, thou shalt not bear false witnesses. Sa 19 ho yun, basahin nyo. Alam nyo, hindi talaga ito gobyerno. This is satanocracy. Satanocracy. This is the will of Satan in the government. Gusto ng diablo dito sa gobyerno sa Pilipinas. Bakit? Ang gobyerno sa Pilipinas nag-celebrate ng Pasko, ng holiday, ng piste. Ang government sa Diyos na discuss sa mga paksa. This government is of God, ruled by God. Ang kami mga Diyos din. Ang Diyos ruling the government by God's His children. Kayo ni mga Diyos, hindi kayo, squatter na kayo. The government is of God, not of demons, not of the devil. Sabi ba ng Diyos? Hindi ko pwede sabihin, ang gobyerno ito, demonyo, hindi. Ang gobyerno sa Diyos, ang demonyo, mga politiko na katoliko, squatters, may Diyos na, diablo talaga, nagtagumpay sa inyo. Buti, ang Diyos nagsabi na, Diyos, bakit? Kasi ba ang Diyos na mga pipi ang Diyos na kumain pa kayo ng ostiya para matakap ang Espiritu ng Kristo, gago. Pumunta sa siyan, itain nyo. Napaunawa sa amin ang Diyos. Ang turo ng Diyos nakasulat. Ang paunawa ng Diyos galing sa Kanya. Ang turo niya nakasulat, turo niya sa apostol at propeta. Siya mapaunawa. Siya maghatid sa atin sa Kristo. Ating basahin para buo. Sa Joel and Catholic version. Ito, mababasa natin ngayon. Theology pa kayo. It is written, John 45, in the prophets, and they shall all taught of God. Everyone that had heard to the Father, and had learned, come it to me. Turo ng Diyos, nakinig sa Kanya, sa Kanyang salita, nakasulat na, base sa Isaiah 29 verse 18, nakasulat, pati makarinig. At magmulawa, siya pa rin. Siya mahatid sa Kristo. At si Kristo mahatid sa atin sa Kanya. Ha? Ang tuturuan ng Diyos, mga anak niya, hindi mga demonyo, mga anak ni Diablo, katulad nyo, hindi mga Diyos. Wala sa masama makaunawa kasi ang Diyos magpaunawa, hindi nagturo sa inyo, hindi paunawa sa inyo. Nagturo sa kanyang salita, binabasa nyo, pero hindi siya paunawa sa inyo. Basa lang basa, wala sa masama makaunawa. Ever learning without arriving to the knowledge of truth. Ang truth, biblical.
Base sa 2 Timothy 3 verse 7. At doon din sa Isaiah 31 hanggang verse 31 hanggang 34, ang Diyos talaga magturo sa tao, walang tao magturo. Pati sa Hebreo 8 verse 8 hanggang 13, ang Diyos magturo sa ating puso, magpaunawa, magbigay sa ating utos. Walang tao. Sino tao magturo sa puso? At si Diyos lang. Galing sa kanyang batas, hindi batas sa tao na sa puso. Sa 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Basahin nyo lang kasi malaki ko na ulit yan. Amat kayo, wala kayo alam. Hindi mo basa. Ako ba magbasa? Gago kayo. Sabi ko lang, paulit-ulit. Nakapagod kaya. Magturo to sa mga bubo. Ang tao na tinuruan, na paulit-ulit, hindi pa nananawa, tanga na yun. Tanga na yun. May mababasa. Hindi tanga, Diablo, anak ng Diablo yun. Wala sa masama, kaanawa ka. Sabi ng Diyos. Ang masama, anak ng Diablo, hindi mga Diyos. Sa security, ito, 3 elements. Means, will, at opportunity. Para maglakaw. Ang opportunity, kung may pera, nakita mo, yung opportunity mo magnakaw. May will ka. May gusto ka, may desire ka. Kaya gusto mo nakaw kasi may desire ka. Oh. At may means ka. Akala na hindi ko makita, ipahatid mo ng tao, ibang tao. Yun. May will. Doon ang pula problema. May will ang tao. May gusto ng tao. Katulad ng politiko. Anong engineer. May will, may gusto ka na. And that will is not biblical. Against the will of God, biblical. Huwag magnakaw. Bawal magnakaw. Thou shalt not commit step. Thou shalt not commit murder. Thou shalt not steal. Ha? Huwag kang manakaw. Kasi, ang pananakaw sa gusto nun, sa puso, nang galing. Sa 15 verse 17 to 19 o Matthew. Mula sa puso, ano ba sama sa atin? May will, may desire. Kahit may desire kayo, may opportunity, kung ayaw mo nakawin, ay, isauli ko sa police. Sa tamang authority. Kasi, natakot ka sa Diyos eh. Ang Diyos makakita sa lahat. Sabi pa ng Diyos, walang may takot sa kanya. No one can escape God. Nilaban ko ang utos sa kasulat, managot ka sa kanya kasi batas gusto ng Diyos sa langit. Nanakaw ka, ang nangyayari sa tao na lumulto sa baha, matay. Pati mga anak, batang sanggol. Gago, walang awa. Walang awa kayo mga nakaw. Killer kayo. Dapat sa inyo, patayin din. Salot ka sa gobyerno. Ano ang Diyos nyo? Ngayon pa lang, palitan ang mga manguna sa gobyerno. Walang Katoliko manguna sa gobyerno. Kasi, iba ang Diyos ng Katoliko. Kung gusto nyo magbago, huwag kayong makinig sa pare. Mga ministro ng Diablo. Pati mga safety, ministro ka ng Diablo. Patunayan ko. Walang pare na ministro ng Diyos na totoo. Walang Diyos, walang safety na nagpanglaban sa Diyos, pinaglaban ang turo ng Diyos. Theological lang kayo, sabi ni Jado Labado. God is not teaching biblically. Hindi nagturo ng ang Diyos na biblically sa pista. Pista yan. Gobyerno na pista. Ayaw ng Diyos yun. Ang gobyerno sa Diyos nga. Sino Diyos gusto yan? Sino Diyos sabi? Ako may basihan. Hindi gusto ng Diyos yan. Unang-una, bawal ng Diyos sa kasulat. Galit ang Diyos pag salita. Gawa mo sinungaling pa siya. At ikaw rin sinungaling. Sinasabi ko na sa ibang baksa. Sinungaling laban sa nakasulat. Sa kanyang salita. Nakasulat. Alam nyo, yung problema na pagdibatihan. Ha? Yung problema ng gobyerno na pinagbatihan sa legal, doon sa Senado, Congressman, walang silbi yun. Ang basihan, batas ng tao. That problem can be solved biblically. May nasusulat. Proverbs 14, 24. Proverbs 14:24. We apply what we read. Righteousness exalted a nation, but sin is a reproach of the people. Laban sa Diyos. Ang righteousness, pagsunod sa Diyos, biblically. Ang sin, kasalanan, hindi biblical. Ha?
Ang righteous ngayon, ang tama ngayon, biblical, turo ng Diyos unang-unang panahon sa propeta at apostol, ngayon sinulat sa isang aklat na ating binabasa. Kung naniwala kayo ang Diyos na Diablo, paniwala nyo yun. Wala kayong basehan. Ako mabasehan. Gawain ng Diablo, no? Hindi mabasa sa aklat lang kayo. Hindi kayo mabasa sa aklat. Pati pare nun, hindi mabasa na kumpleto. So, katigis mo lang. So, part 1 pa lang yan. Ha? Kung bakit ang Diyos sa kasunod ko talagang Diablo. Part 1 pa lang ito. Tayo ay 45 minutes na and let's just continue the part 2. Ang Diablo, ang Diyos nyo, Diablo. Hindi ligaw, hindi lang ligaw, Diablo pa. Ang Diyos nyo, Diablo, hindi Diyos namin. Walang Diyos sa inyo. Kasi ang Diyos nyo, hindi totoong Diyos, Diyos nyo lang ang Diablo. Ama ng kasinungalingan laban sa salita ng Diyos, nakasulat na. Ulit, ang turo ng Diyos nakasulat, ang panawa niya sa kanyang galing sa pagitan ng Espiritu sa aming puso, nagtuturo sa amin kung paano unawain. Base sa nakasulat pa rin, turo ng Espiritu Santo sa mga propeta at mga apostol noong unang panahon. Nakasulat na. To God from the east be the glory, in the name of your Son Jesus Christ and your Holy Spirit. Amen. And I will share this as usual to all Catholics, for you to accept my challenge and for you to share and we must debate biblically to seek justice, biblical justice and legal justice to all nations, so that para ang gobyerno natin parang hindi mapatiwara, hindi mahirap. Ang naghari, magnakaw, klepto kasi. Ang klepto kasi, pamumuno ng magnanakaw. Maraming tao mamatay, lumuhod, nalulod sa baha, pati mga bata, mga sanggol, kawawa. Walang awa to. Marami to, kanta ito. Ito klepto kasi, pamumuno ng gobyerno ng magnanakaw. Rule of the magnanakaw. Klepto kasi, iba ang demokrasi. Klepto kasi tayo nga, hindi demokrasi. Sa salita tayo di kasi sa objective reality sa sila na crypto kasi magnanakaw, maghirap ang Pilipinas kahit tayo mayaman. Ito tutunan natin. Pakinggan nyo ito kung ano nangyari sa Pilipinas. Mayaman sa lupa, dagat at ginto, pero bakit yaman parang naglalaho? Sa bawat proyekto may porsyento, mas malaki ang nakaw kaysa sa trabaho. Ilang pangako, ilang halalan, pare-pareho lang ang kasalanan. Kleptocracy sa kaban ng bayan, sila'y hari-harian. Kleptocracy sa sariling bayan, tayo'y ninanakawan. Mula Malacanang hanggang Barangay Hall, pare-pareho lang, pera lang ang goal. Bilyon ng pondo, proyekto'y multo. Tayo'y gutom, sila panay sa kasiyahan. Ilang protesta, ilang sigaw, sa bulag at bingi, walang tanaw. Kleptocracy sa kaban ng bayan, sila'y hari-harian. Kleptocracy sa sariling bayan,
Kleptocracy. Whoa. Kleptocracy. Yeah, yeah, yeah. Kinabukasan ipaglaban natin. Ardian din. Kung may kasi sindikatong gobyerno. Why video okay sa balay? Why oras mag-KTV sa gawas? Who said karaoke nights can't be done in the palm of your hands? Maski unsa pa na nga kanta, take the karaoke. Sa dilim ng lungsod may lihim na nagtatago. Ng mga matay sarado, puso'y laging nagbubulag-bulagan. Ang salita'y pangako, ngunit gawa'y kasinungalingan. Habang kami nagugutom, sila'y may bulsay, puno ng salapin. Gobyernong sindikato, saan ang hustisya? Buhay ng mahirap, ginagamit nyo lang pala. Sa halip na tumulong, ninanakaw pa. Gobyernong sindikato, kailan kayo mapaparusahan? Bawat proyekto'y para sa kanila, hindi sa masa. Mga daan, tulay, bahay, kanilang pinagtatawanan. Kami nagdurusa, sila'y naglalakbay sa yaman. Puso ng bayan ngayon'y sugatan dahil sa kasakiman. Gobyernong sindikato, saan ang hustisya? Buhay ng mahirap, ginagamit nyo lang pala. Sa halip na tumulong, ninanakaw pa. Gobyernong sindikato, kailan kayo mapaparusahan? Mamatay nakatingin sa langit, umaasang may pagbabago pa rin. Ngunit ang tinig ng taong bayan ay tila hangin na nawala sa dilim. Gobyernong sindikato, saan ang hustisya? Buhay ng mahirap, ginagamit nyo lang pala. Itong baka magalit kayo ha.
kinakalaban nyo ang Diyos. Kalaban ni kayo ng Diyos. Ang mga tao, ayaw ng mga tao masakop sa ng Diablo or ng dagon, ng mga sabay mga monster. Ang Diablo pinakamasama, nasakop ba kayo o hindi? Kalaban kayo ng Diyos. Ang hindi dapat upo sa gobyerno, hindi kalaban ng Diyos, mga Katoliko. Ang Diyos na iba. Ha? Bubog, ang Diyos na may Diyos pala hindi magtanong. Diyos na mga Katoliko lang. Magtanong kas papa lang sa Roma at sa mga biso mga pare, mga dibasista, tanga. Ibang Diyos na, kalaban sila ng Diyos, hindi sila kalaban, dapat na ubo sa gobyerno. Kalaban kasi ang Diyos, the government is of God. Marami ko lang paksa at tinatopic yan. Yan, tuloy natin. Halip na tumulong, gobyernong sindikato, kailan kayo mapaparusa? Sa dulo ng gabi, may pag-asa pa rin. Ang bayan ay babangon kahit sila'y nagtatagumpay ngayon. Ulit, iba ta ang bayan ng walang Diyos. Ang Diyos ng karamihan sa Pilipinas, mga politiko, mga engineer, mga nasa gobyerno, Diablo. Maniwala ka sa ila, debate na tayo. O yun ang paraan. Psalm 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. The people He had chosen for His own inheritance, your nation. Mga tao ng Diyos, mga tao, ang Diablo na sa gobyerno, hindi tao ng Diyos. Ang gobyerno pa sa Diyos, ang mga squatter, mga Diablo. Hindi ito alam ang turo ng Diyos, hindi not biblical. Satanical na sa theological at philosophical against the book now in this modern generation.